Mula pagkabata, ako si Miguel at ang aking matalik na kaibigan na si Daniel ay palaging magkasama. Sa tuwing may mga bagong bagay na nangyayari sa aming baryo, kami ang unang nakakaalam. Isang gabi, habang bumabagyo sa labas, naisipan naming magtago sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni Daniel. Sa gitna ng kulog at kidlat, narinig namin ang isang mahinang iyak. Miguel, narinig mo ba yon? Tanong ni Daniel, ang kanyang mga matay nagtatanong at puno ng pag-aalala. Hindi kami nagdalawang isip na hanapin ang pinagmulan ng tunog. Sa ilalim ng mga tuyong dahon, may nakita kaming isang kuting. Basang-basa ito, nanginginig at tila iniwan ng kanyang ina. Agad naming kinuha ang kuting, bumalik sa bahay ni Daniel at pinainit ito sa pamamagitan ng kumot. Sa tingin mo, paano natin siya aalagaan? Tanong ko habang pinagmamasdan ng kuting. Wala tayong alam tungkol sa pag-aalaga ng pusa. Ngunit si Daniel ay puno ng determinasyon. Tutulungan natin siya hanggang sa lumakas siya, saka na natin siya ibabalik sa kanyang ina. Mula sa araw na iyon, naging bahagi na ng aming buhay ang kuting na pinangalanan naming Tiger dahil sa kanyang malalaking mata at matapang na aura sa kabila ng kanyang maliit na katawan. Sinimulan namin siyang pakainin ng gatas, binibigyan ng malambot na higaan at araw-araw na iniingatan sa aming mga braso. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalakas si Tiger. Subalit, may mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid niya. Tuwing gabi, sa tuwing nasa labas kami, may nararamdaman kaming parang may sumusunod sa amin. Minsan, may maririnig kaming mga yapak sa likod at paglingon namin, wala naman kaming nakikita. Ngunit si Tiger, sa kabila ng kanyang paglaki, ay tila hindi natatakot. Sa halip, lalong tumatapang ang kanyang tingin. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi galing sa tindahan, biglang huminto si Tiger at naglabas ng matinding ungol. Parang may nakita siya na hindi namin kayang makita. Ano kaya ang nakita niya? Tanong ni Daniel habang sinubukan niyang kalmahin ang kuting. Bigla na lang may narinig kaming malakas na ingay mula sa likod ng isang lumang bahay. Mabilis kaming tumakbo pauwi habang si Tiger ay nasa mga kamay ni Daniel. Pagdating sa bahay, nagpahinga kami, ngunit ang mga katanungan ay nananatili sa aming isipan. Ano ang nakita ni Tiger? Bakit siya biglang natakot? Kinabukasan, nagdesisyon kaming bumalik sa lugar kung saan nangyari ang kakaibang insidente. Sa aming paglalakad, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila may masamang balak. Habang papalapit kami sa lumang bahay, biglang tumigil si Daniel. Miguel, tingnan mo. Sinalubong kami ng isang kakaibang pusa. Mas malaki at may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at sa kanyang likuran ay may tila anino ng isang tao. Hindi namin alam kung ito ba'y totoo o bunga lamang ng aming imahinasyon. Ngunit ang tiyak, may kakaibang misteryo ang bumabalot sa kuting na si Tiger. Sa likod ng kanyang inosenteng anyo, tila may lihim na hindi namin kayang ipaliwanag. Sa aming pag-uwi, nagdesisyon kami ni Daniel na alamin ang katotohanan. Ngunit paano namin ito sisimulan? Kahit sa murang edad, alam namin ni Ben na ang responsibilidad ng pag-aalaga sa isang kuting ay hindi biro. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, masaya kami sa bawat araw na lumilipas kasama si Miming. Sa unti-unting paglaki niya, natutunan namin ang mga pangangailangan niya, pati na rin ang mga hilig at kakatuwang ugali. Madalas magkasama kami ni Ben na nagtatrador sa aming mga magulang para makakuha ng mga tinatago nilang pagkain para kay Miming. Lihim kaming naglalagay ng kaunting gatas sa mangkok tuwing gabi upang masiguradong hindi siya magugutom. Isang araw, habang naglalaro kami sa bakuran, napansin namin ni Ben na tila may kakaibang kinikilos si Miming. Hindi siya masiyahin at palaging nasa isang sulok, hindi tulad ng dati
na palaging naghahabol sa mga dahon na sinasalok ng hangin. Nagdesisyon kami na dalhin siya sa veterinaryo upang ipatingin. Sa kabutihang palad, walang malubhang sakit si Miming. Nalaman namin na nagiging mas mapili lamang siya sa pagkain habang tumatanda at kailangan na naming magbigay ng masustansyang pagkain para sa kanya. Sabi ng veterinaryo, ang tamang nutrisyon ay mahalaga sa paglaki ng kuting. Kaya't sinimulan naming pag-ipunan ang aming baon para makabili ng mas magandang pagkain para kay Miming. Habang papauwi kami mula sa klinika, napansin namin ang isang poster na nakapaskil sa isang poste ng ilaw. Patimpalak para sa pinakamalakas na kuting sa bayan. Ang nakasulat sa makulay na papel. Bigla kong naramdaman ang excitement. Ben, bakit hindi natin isali si Miming? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Ben. Tinitigan niya si Miming na nakaupo sa aming bisikleta, tila nag-iisip. Mukhang masaya, sagot ni Ben sa wakas. Pero kaya ba ni Miming? Sa loob ng ilang linggo, pinaghirapan namin ni Ben na sanayin si Miming. Nag-set up kami ng maliit na obstacle course sa bakuran, gumamit ng mga laruan at treats upang himukin siyang maglaro. Unti-unti, nakita namin ang pagbabago kay Miming. Bumalik ang dati niyang sigla at kahit paminsan ay nagiging tamad siya, natutunan niyang sumunod sa mga utos namin. Natutunan namin ang halaga ng tiyaga at pagmamahal sa pag-aalaga. At sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang aming natutunan tungkol sa kanya. Dumating ang araw ng patimpalak. Sa kanilang mga pulang laso, iba't ibang kuting ang nagtipon sa plaza. Pakiramdam namin ni Ben ay nasa isang malaking paligsahan at kahit may kaunting kaba, sabik pa rin kami na makita kung paano magpapakitang gilas si Miming. Habang naghihintay kami sa aming turn, napansin na namin ang ibang mga kuting na tila sanay na sa ganitong uri ng kompetisyon. Ang ilan ay may mga magagarang costume, habang ang iba'y may mga espesyal na tricks na ipinapakita. Sa wakas, tinawag na ang pangalan namin. Lumabas kami sa entablado, si Miming sa tabi namin, at nagsimula kami sa aming routine. Sa una, may kaunting pag-aalinlangan si Miming. Ngunit sa oras na makita niya ang paborito niyang laruan, tila nagbago ang kanyang diwa. Nagpakitang gilas siya sa pagtalon, pag-akyat sa mga hadlang, at kahit sa kanyang simpleng pagsunod sa mga utos namin. Pinalakpakan kami ng mga manonood at ramdam namin ang suporta at pagmamahal na ibinibigay nila kay Miming. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang patapos na kami sa aming routine, may isang malaking kuting na biglang tumakbo sa entablado. Naguluhan si Miming at sa isang iglap, nagdesisyon siyang habulin ang kuting na iyon. Hindi namin alam kung saan siya pupunta at sa pag-aalala, sinundan namin siya palabas ng plaza. Nagpatuloy ang aming pagtakbo hanggang sa makarating kami sa isang madilim na alley. Dito namin nakita si Miming, nakatayo, nakatingin sa isang lumang kahon na tila puno ng mga kuting. Mula sa loob ng kahon, maririnig ang mahihinang iyak ng mga kuting. Lumapit kami ni Ben, hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Ang mga kuting ay tila iniwan at nangangailangan ng tulong. Napatingin kami kay Miming na para bang sinasabi sa amin na may mas mahalaga pa siyang misyon. Sa puntong ito, naisip namin na ang kinabukasan ni Miming ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa mga kuting sa kahon. Sa kabila ng aming pag-aalaga kay Miming, natuklasan namin ang mas malawak na larawan ng pagmamahal at responsibilidad. Hindi namin inaasahan ang naging twist ng aming kwento, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam namin na may bagong yugto na naman itong magbubukas para sa amin. Sa paglipas ng mga linggo, si Miko at ako ay unti-unting nasanay sa bagong responsibilidad ng pag-aalaga kay Tisay, ang kuting na aming natagpuan. Sa simula, hindi namin nakalain na magiging ganito kalaki ang aming pagmamahal sa isang maliit na nilalang.
Ngunit bawat araw na dumaan, lalo lamang lumalim ang aming pag-aalaga at pagmamalasakit. Hindi maikakaila na si Tisay ay naging sentro ng aming mundo. Umaga pa lang, nag-aagahan na kami sa bahay ni Miko upang sabay-sabay na pakainin si Tisay. Ang kuting ay palaging puno ng sigla at tila ba naglalambing sa pag-akyat sa aming mga braso. Kahit na maliit na pusa pa lamang siya, ramdam na namin ang kanyang pagkatao. May mga araw na siya'y tahimik at tila ba nagmumuni-muni, ngunit may mga araw din na puno siya ng kalikutan. Naging abala kami ni Miko sa pag-aaral tungkol sa tamang pag-aalaga sa mga kuting. Nagbasa kami ng mga libro tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan para sa kanila. Natutunan namin ang tamang dami ng pagkain, ang mga bitamina na kailangan niya at maging ang tamang oras ng pag-eehersisyo para sa kanya. Nagkaroon din kami ng mga pangarap para sa kanya. Gusto naming makita siyang lumaki bilang isang masigla at malusog na pusa. Isang hapon, habang kami ay naglalaro sa bakuran, napansin namin na tila ba may kakaibang nangyayari kay Tisay. Hindi siya ang dati niyang masiglang sarili. Sa halip, siya ay tila ba nagtatago sa ilalim ng isang malilim na parte ng bakuran. Nag-alala kami ni Miko, kaya't agad naming siyang nilapitan. Nagulat kami nang makita naming siya'y mayroong malalim na sugat sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Hindi namin alam kung paano ito nangyari, ngunit alam namin na kailangan namin siyang dalhin sa veterinaryo. Habang nasa klinika, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Puno ng pag-aalala ang aming mga isip, ngunit hindi namin pinahalata ang takot na nararamdaman namin. Pinanatili namin ang aming mga sarili na kalmado, lalo na habang inaantay namin ang veterinaryo na suriin si Tisay. Sa bawat minuto ng paghihintay, tila ba napakabagal ng oras. Magiging maayos din siya, sabi ni Miko. Pilit na pinapalakas ang loob ko kahit na siya mismo ay halatang kinakabahan. Tumango ako ngunit hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari kay Tisay. Matapos ang ilang oras, bumalik ang veterinaryo at sinabi sa amin na ang sugat ni Tisay ay hindi naman malala, ngunit kailangan niyang magpagaling. Binigyan kami ng mga gamot at ng ilang tagubilin para sa kanyang pagpapagaling. Nagpasalamat kami sa veterinaryo at umuwi ng may bagong pag-asa. Sa mga susunod na araw, ginugol namin ang aming oras sa pag-aalaga kay Tisay. Naging mas malapit kami sa kanya. Sa kabila ng kanyang sakit, tila ba alam niyang hindi siya nag-iisa. Naroon kami para sa kanya, handang gawin ang lahat upang siya ay gumaling. Sa bawat pag-inom niya ng gamot at sa bawat pagpalit namin ng kanyang benda, naramdaman namin ang aming pagmamahal sa kanya. Hindi na lamang siya isang kuting na aming natagpuan. Siya na ang naging bahagi ng aming pamilya. Isang gabi, habang kami ay magkasamang nakaupo sa tabi ni Tisay, napansin namin ang kakaibang liwanag mula sa labas ng bahay. Agad kaming tumayo upang tingnan kung ano iyon. Sa aming paglabas, laking gulat namin nang makita ang isang pusa na kamukhang-kamukha ni Tisay. Ang pusa ay nakatingin sa amin, tila ba may nais iparating. Miko, tingnan mo, parang si Tisay. Bulong ko, puno ng pagtataka. Hindi nagdalawang isip si Miko. Agad siyang lumapit sa pusa, ngunit bago pa man siya makalapit, bigla itong tumakbo papalayo. Hinabol namin ito, ngunit sa dilim ng gabi, hindi namin siya naabutan. Bumalik kami sa bahay na puno ng katanungan. Sino ang pusa na iyon? Bakit siya kamukha ni Tisay? At bakit siya nagpakita sa amin? Habang nakatingin kami sa kuting na natutulog, hindi namin maiwasang isipin kung may koneksyon ba ang pusa na iyon kay Tisay. Isa ba itong senyales? Isang misteryo na matagal pa naming kailangang tuklasin. Ang gabing iyon ay nag-iwan sa amin ng maraming katanungan, ngunit isa lamang ang aming sigurado, anuman ang misteryo sa likod ng kakaibang pusa, hindi namin pababayaan si Tisay. Siya ang aming inspirasyon, ang aming kaibigan at ang aming pamilya.
Ngunit sa aming isipan, hindi namin maalis ang katanungang, ano nga kaya ang ibig sabihin ng kakaibang pusa na iyon? Pagkaraan ng ilang buwan, ang kuting na si Muning ay lumaki na. Siya'y naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing kami uuwi mula sa eskwela, sinasalubong niya kami sa pintuan. Ang kanyang buntot ay kumakaway-kaway sa ere na para bang sinasabi niyang, nandito na kayo, tara maglaro tayo. Hindi ko maipaliwanag ang saya na dulot ng kanyang mga munting likot at lambing sa aming dalawa ni Miguel. Isang hapon, habang kami ni Miguel ay nag-aaral sa aming munting sulok sa bahay, si Muning ay biglang tumalon sa ibabaw ng mesa. Kanyang tinulak ang lapis na gamit ni Miguel at tumingin sa amin na may kalakip na paglalambing sa kanyang mga mata. Napatawa kami ni Miguel. Minsan, kahit ang mga simpleng bagay ay nagiging espesyal dahil kay Muning. Ngunit sa kabila ng kasiyahan na dala ni Muning sa aming buhay, hindi namin maiwasang mapansin na siya'y tila may hinahanap. Sa tuwing kami nasa labas, palagi siyang nasa tabi ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, na para bang may inaabangan. Ano kaya ang iniisip ni Muning? Tanong ni Miguel minsan habang kami kumakain ng merienda. Baka may gusto lang siyang makita sa labas, sagot ko. Ngunit sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip ng aming kuting. Isang gabi, habang kami nag-uusap tungkol sa mga plano namin para sa nalalapit na bakasyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Bumukas ang bintana at si Muning ay mabilis na tumalon palabas. Nagulat kami ni Miguel at agad na nagtakbuhan palabas ng bahay para hanapin siya. Muning! Muning! Sigaw namin, ngunit ang aming munting kaibigan ay tila nawala sa dilim ng gabi. Sa aming paghahanap, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Paano kung hindi na bumalik si Muning? Paano kung may nangyari sa kanya sa labas? Sinubukan kong itaboy ang mga negatibong kaisipan at patuloy na naglakad kasama si Miguel. Ang aming mga mata ay hindi nagmimintis sa pagtingin sa bawat sulok, sa bawat madilim na bahagi ng daan. Habang kami nagsusuyod sa paligid, napansin namin ang isang liwanag sa dulo ng kalsada. Lumapit kami at nakita ang isang matandang lalaki na may hawak na lampara. Hinahanap niyo ba ang kuting na tumalon palabas? Tanong niya. Kami sabay na tumango. Sumama kayo sa akin, sabi niya, at kami sumunod. Dinala kami ng matandang lalaki sa isang lumang bahay na tila matagal nang walang nakatira. Dito ko siya nakita, sabi niya habang itinuturo ang isang sulok. Sa likod ng bahay, narinig namin ang mahinang pagngiyaw. Si Muning. Nagmamadali kaming lumapit at nakita siyang nakatayo sa tabi ng isang kahon. Sa loob ng kahon, may mga munting kuting na tila kasing laki niya noong una namin siyang makita. Siya ang ina, sabi ng matandang lalaki, na puno ng kumpiyansa sa kanyang tinig. Sinundan niya ang kuting sa labas ng bintana para bumalik sa kanyang mga anak. Kami ni Miguel ay nagtinginan, puno ng pagtataka. Pero paano? Tanong ni Miguel. Si Muning ay palaging kasama natin. Ngunit bago pa namin mapagtanto ang lahat, ang matandang lalaki ay nagpatuloy. Ang mga hayop ay may natatanging paraan para ipakita ang kanilang pagmamahal. Kahit pa siya'y naging bahagi na ng inyong buhay, hindi niya kinalimutan ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Sa puntong iyon, parang may piraso ng puzzle na bumagsak sa tamang lugar. Si Muning, sa kabila ng kanyang pagturing sa amin bilang kanyang mga kaibigan, ay may mas malalim na koneksyon sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang mga pagtingin sa bintana ay hindi lamang simpleng pag-usisa, kundi isang pagnanasa na makasama muli ang kanyang mga anak. Habang kami pauwi, bitbit ang mas nakikilala naming Muning, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin maitatama ang sitwasyon. Ano ang dapat naming gawin? Ibinabalik ba namin siya sa kanyang mga anak o patuloy naming aalagaan
kahit pa alam naming may ibang mas mahalaga sa kanyang buhay. Alam mo, Miguel, sabi ko habang kami na'y naglalakad, minsan ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng kalayaan sa taong mahal mo para hanapin ang kanyang sariling kaligayahan. Nasusubok ang aming pagkakaibigan at ang aming pagmamahal kay Muning sa hindi inaasahang paraan. Ang desisyon na kailangang gawin ay hindi madali, ngunit ito'y kailangan. Sa kabila ng lahat, natutunan namin ni Miguel ang mas malalim na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo, na para bang kami nasa isang kwento na hindi namin inaasahang mangyayari. At habang kami naglalakad pa uwi, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang pag-asa sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng pag-asa ay ang tanong na patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ano ang susunod naming hakbang? Sa paglipas ng mga buwan, hindi namin namamalayan ni Lila na ang maliit na kuting na si Puspin ay lumaki na ng husto. Mula sa pagiging mahina at tahimik, siya ay naging maliksi at makulit. Naging bahagi na siya ng aming araw-araw na buhay at hindi namin maisip kung paano kami nabuhay noon nang wala siya. Isang araw, nag-aayos kami ni Lila ng aming mga laruan sa bakuran nang bigla na lamang tumakbo si Puspin sa direksyon ng gate. Karaniwan na itong ginagawa niya, pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang sigla sa kanyang mga hakbang. Sinundan namin siya at laking gulat namin nang makitang may isang lalaki sa kabila ng gate. Nakangiti habang nakaluhod at inaabutan si Puspin ng pagkamot sa ulo. Alam mong hindi ka dapat basta-basta lumalapit sa ibang tao, Puspin, sabi ko habang inaakay siya pabalik sa amin. Ngunit hindi siya nagpaawat. Bumalik siya sa lalaki na ngayon ay bumangon mula sa pagkakaluhod. Pasensya na, hindi ko alam na may nagmamay-ari na pala sa kanya, sabi ng lalaki, nakangiti pa rin. Ako si Marco, pwede bang makausap ko kayo? Nagkatinginan kami ni Lila. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin, pero may kung anong mabuting aura kay Marco na nagbigay sa amin ng kumpiyansa. Sige po, ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Lila. Bale, gusto ko lang sanang sabihin na si Puspin. Siya ay kuting na nawala sa amin ilang buwan na ang nakalipas. Akala namin ay hindi na siya babalik, pero masaya kami na siya ay nasa mabuting kalagayan. Paliwanag ni Marco. Alam kong mahirap ito, pero gusto ko sanang itanong kung pwede bang bumalik si Puspin sa amin. Hindi ko alam ang sasabihin. Nakatingin ako kay Lila na halatang naguguluhan din. Pero siya ay naging bahagi na ng buhay namin. Paano kung hindi siya gusto bumalik? Tanong ni Lila, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko kayo pipilitin. Alam kong mahalaga siya sa inyo. Pero kung sakaling gusto ninyo, pwede ninyong dalawin si Puspin sa amin. Alam kong magiging masaya siya kung makikita kayo, sabi ni Marco na may sinseridad sa kanyang tinig. Pwede ba namin itong pag-isipan muna? Tanong ko na umaasa na hindi siya magagalit o magmamadali. Siyempre, walang problema, sagot ni Marco. Iniabot niya ang kanyang calling card sa amin. Nandito ang address at number ko, kung sakali lang. Pagkaalis ni Marco, bumalik kami ni Lila sa loob ng bahay. Si Puspin ay nasa mga bisig ko. Ano kaya ang dapat nating gawin? Tanong ni Lila, halatang nalilito. Hindi ko rin alam, pero mukhang mabait naman si Marco at mukhang mahal niya talaga si Puspin. Ano sa tingin mo? Sagot ko habang hinahaplos ang malambot na balahibo ni Puspin. Siguro, subukan muna natin. Baka nga mas mabuti ito para kay Puspin. Pero hindi ko pa rin ma-imagine na wala na siya dito sa atin araw-araw, sabi ni Lila, may lungkot sa kanyang tinig. Makalipas ang ilang araw, nagpasya kami ni Lila na dalhin si Puspin sa bahay ni Marco. Habang papalapit kami sa kanilang bahay, nararamdaman ko ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Puspin, pero alam ko na kailangan naming subukan ito para sa kanyang kapakanan. Pagdating namin sa bahay ni Marco,
Sinalubong kami ng malugod na ngiti at masayang bati. Ang bahay nila ay may malaking bakuran, puno ng mga halaman at may ilang mga laruan na para sa mga pusa. Pagkababa namin kay Puspin, agad itong tumakbo at tila nasiyahan sa bagong paligid. Ang saya niya, sabi ni Marco habang pinagmamasdan si Puspin na naglalaro. Salamat sa pagdala sa kanya. Habang pinapanood namin si Puspin, hindi ko maiwasan ang lungkot sa aking puso. Alam kong ito ay para sa kanyang ikabubuti, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang kawalan. Ngunit sa huling sandali ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang tumigil si Puspin sa kanyang paglaro, tumingala sa amin ni Lila, at biglang bumalik sa aming tabi, tila ayaw umalis sa amin. Parang ayaw pa niyang umalis sa inyo, sabi ni Marco, halatang nagulat din. Nagkatinginan kami ni Lila at sa pagkakataong iyon, alam namin ang aming desisyon. Siguro, mas mabuti nga na siya ay manatili muna sa amin. Pwede ka namang bumisita sa amin, Marco, para makita mo siya, sabi ni Lila, puno ng pag-asang ito ang tamang desisyon. Ngumiti si Marco, tila natutuwa sa aming sinabi. Maraming salamat. Masaya ako na ang mahalaga ay ang kaligayahan ni Puspin. Habang nagpaalam kami kay Marco, alam ko na ito ay hindi ang katapusan ng aming kwento. Sa halip, ito ay simula ng isang bagong kabanata kung saan ang pag-aaruga at pagmamahal ay hindi nagtatapos sa pag-aalaga, kundi sa pag-unawa na ang bawat nilalang ay may sariling landas na tatahakin. Sa likod ng isipan ko, may katanungan pa rin. Ano kaya ang nakatakda sa hinaharap para kay Puspin at paano ito magbabago sa aming buhay? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, tila hindi ko pa rin lubos maisip na malapit na kaming magpaalam kay Muning. Ang kuting na inalagaan namin mula nang makita ito sa tabi ng kalsada. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalaki si Muning at kasabay ng paglaki nito ay ang pag-usbong ng aming pagmamahal at malasakit sa kanya. Noong araw na iyon, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa likod ng bahay ni Nalila, napansin kong tila mayroong iniisip ang aking kaibigan. Anong nasa isip mo? Tanong ko, sabay hagod sa malambot na balahibo ni Muning na nakahiga sa aming pagitan. Bukas na ang araw ng adopsyon, tugon ni Lila na may halong saya at lungkot sa boses niya. Sino kaya ang magiging bagong pamilya ni Muning? Nagpalitan kami ng tingin ni Lila at sa mga mata niya'y nabanaag ko ang parehong damdaming bumabalot sa puso ko. Masaya kami para kay Muning, ngunit hindi rin maikakaila ang kirot ng pamamaalam. Sigurado akong makakahanap siya ng pamilyang magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal natin. Sabi ko, pilit nang ngumiti kahit pakiramdam ko ay may gumagapang na lungkot sa aking dibdib. Inaayos na ni Mama ang lahat at marami na raw interesado. Ngumiti si Lila, ngunit hindi niya maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, hindi ko inakala na ang pag-aalaga ng kuting ay magiging ganito kahirap. Nakakapagod, pero napakasaya. Tama ka, sagot ko. Pero alam mo, natutunan ko rin na ang pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagkain o tirahan. Kailangan din ng oras at higit sa lahat, pagmamahal. Tumango si Lila. Oo nga, at kahit na mahirap, masaya ako na napagdaanan natin ito. Si Muning ang una nating alaga, at kahit kailan, hindi natin siya makakalimutan. Habang nag-uusap kami, biglang tumayo si Muning at tumakbo palayo. Agad kaming tumayo ni Lila para sundan siya. Tumakbo siya patungo sa hardin, doon sa lugar kung saan madalas siyang makipaglaro sa amin. Nagtaka kami kung ano ang nakita niya roon. Pagdating namin sa hardin, nakita namin si Muning na nakatayo sa harap ng isang maliit na butas na tila ba may hinuhukay. Lumapit kami para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Doon namin napansin ang isang bagay na nakalibing sa ilalim ng lupa.
isang lumang laruan na kuting din ang hugis. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka kung paano napunta ang laruan doon. Hindi ko maalala na nailibing natin yan, sabi ni Lila. Maaari kayang si Muning ang naglibing nito? Tanong ko, bagamat hindi ko rin lubos maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Sinimulan naming hukayin ang laruan at habang ginagawa namin ito, napansin kong tila may nakaipit na papel sa ilalim nito. Kinuha ko ang papel at dahan-dahang binuksan. Naglalaman ito ng mga guhit at ilang salitang hindi ko lubos maintindihan. Nakakatakot naman to, sabi ni Lila habang inaabot ang papel para basahin. Parang may ibig sabihin. Habang binabasa ni Lila ang mga nakasulat, biglang kumulog sa kalangitan. Napatigil kami at nagtawanan, pilit na itinatago ang kaba na dulot ng kakaibang pangyayari. Ngunit sa kabila ng tawanan, pareho kaming nag-iisip kung ano ang kahulugan ng natagpuan namin. Siguro naman hindi ito masama, sabi ko kahit na hindi ko rin sigurado sa sinasabi ko. Baka naman random lang. Ngunit sa kaloob-looban ko, naroon ang pakiramdam na may hindi pangkaraniwang bagay na nag-uugnay sa amin kay Muning at sa laruan nito. Habang papalapit ang araw ng adopsyon, tila ba may bumabalot na misteryo sa paligid namin. Huwag na nating isipin yan, sabi ni Lila, sabay balik sa paglalaro kasama si Muning. Ngunit hindi ko mapigilang isipin ang kahulugan ng mga simbolo at salita sa papel. Matapos ang ilang oras ng paglalaro, nagpaalam na si Lila at umuwi na kami. Habang pauwi ako, iniisip ko pa rin ang natagpuan naming papel. Bumalik sa isip ko ang mga guhit at salita at sa kabila ng aking pag-aalala, hindi ko maiwasang makaramdam ng pananabik na malaman ang kasagutan nito. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa araw ng adopsyon, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dumating ang mga tao para makita si Muning, ngunit biglang naglaho ang kuting. Naghanap kami sa buong bahay, ngunit hindi namin siya matagpuan. Sa gitna ng kaguluhan, may nahanap akong bagong papel sa lugar kung saan namin naiwan ang laruan kahapon. Sa pagkakataong ito, mas maliwanag ang mga nakasulat at sa aking pagkabasa, huminto ang pagtibok ng aking puso. Hindi ko inaasahan ang aking nakita, isang mensahe na tila nagmumula kay Muning mismo. Sa pagkakataong iyon, napatunayan kong ang simpleng kuting na inalagaan namin ay may higit pang misteryong dala. Ngunit paano at bakit? Sa kabila ng lahat, isang bagay lamang ang sigurado, hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Simula nang una naming makita si Miming sa tabi ng kalsada, hindi namin nakalain ni Leo na magiging ganito kalalim ang koneksyon namin sa isang munting nilalang. Mula sa kanyang maliliit na hakbang hanggang sa kanyang unang pagtatangkang umakyat sa bakuran, bawat sandali ay puno ng saya at pagkatuto. Ngunit sa kabila ng ligaya, unti-unti naming natutunan na ang pag-aalaga sa isang kuting ay puno rin ng responsibilidad at mga tanong na kailangang sagutin. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng aming maliit na bakuran, lumapit si Leo sa akin. Alam mo, palagay ko may kakaiba kay Miming. Aniya, may halong pag-aalala sa kanyang boses. Napansin mo ba kung gaano siya kadalas naglalagi sa may bintana tuwing hapon? Napaisip ako. Oo nga, ilang araw ko na ring napapansin na tila may hinihintay si Miming sa may bintana. Baka gusto lang niyang makakita ng ibang tanawin, sagot ko, pilit na iniwawaksi ang anumang alalahanin. Ngunit sa loob-loob ko, may kutob akong may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang pagkilos. Sa mga sumunod na araw, sinikap naming obserbahan si Miming. Tuwing hapon, matapos ang kanyang pag-idlip, magtutungo siya sa bintana at doon ay magmamasid sa labas ng walang imik. Parang may inaasahan siyang darating. Nagsimula kaming magtanong sa aming mga sarili, ano nga ba ang hinihintay ni Miming? Isang gabi, nagdesisyon kaming manatiling gising hanggang hating gabi. May kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin.
parang may bagay na kailangang matuklasan. Habang nagkukwentuhan kami ni Leo, biglang bumangon si Miming mula sa kanyang pagkakahiga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana at sa pagkakataong iyon, naramdaman kong ito na ang sandali. Lumapit kami ni Leo kay Miming, sinubukang intindihin ang tanawin sa labas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may anino kaming nakita sa may kalsada. Isang mahinang huni ang narinig namin, tila tawag mula sa hindi kilalang nilalang. Para itong musika na pumukaw sa damdamin ni Miming at sa unang pagkakataon, nakita namin siyang nagmakaawa na makalabas. May kuting pa bang nawawala sa lugar natin? Tanong ni Leo, halatang naguguluhan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, ngunit sa kabila ng aming pagdududa, nagdesisyon kaming buksan ang pinto. Agad na tumakbo si Miming palabas, ang kanyang buntot ay nakataas, puno ng kasabikan. Naglakad kami ni Leo sa likod ni Miming, sinusundan ang kanyang bawat hakbang. Ang munting kuting na ito ay tila may sariling misyon at kami ay kanyang mga tagasunod. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may binabalak na kakaiba. Hanggang sa makarating kami sa isang sulok ng kalye kung saan naroon ang anino ng isang mas malaking pusa. Tumingin ito sa amin at sa kabila ng dilim, nakita ko ang mga mata nito na kumikinang. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaibang damdamin ang pumukaw sa aking puso. Parang may koneksyon sila ni Miming na hindi namin lubos na naiintindihan. Biglang umali-aligid si Miming sa paligid ng malaking pusa, tila ba nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga kilos. Teka, hindi kaya. Bulong ni Leo, puno ng pagtataka. Napagtanto namin na ang pusa sa harap namin ay maaaring ina ni Miming, ang tunay na nagmahal sa kanya bago namin siya natagpuan. Habang abala kami sa pagmamasid, biglang lumingon si Miming sa amin, tila ba may sinasabi. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumalot sa amin mula ng araw na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Mahalaga si Miming sa amin at kami ay mahalaga rin sa kanya. Subalit, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa likod ng malaking pusa, may isa pang anino ang lumitaw. Isa pang kuting, ngunit mas maliit at tila ba may sugat sa paa. Lumapit ito kay Miming, naghahanap ng kalinga. Sa sandaling iyon, napagtanto namin ni Leo na hindi lang si Miming ang kailangan ng tulong. Ang kanyang lihim na pagkikita sa bintana ay hindi lamang paghihintay. Ito ay pag-aalala para sa kanyang kapatid na iniwan. Ang kuting na iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabalisa. Sa kabila ng aming pag-aalaga kay Miming, may mas malalim pa palang responsibilidad ang bumabalot sa amin. Ang aming tahanan ay hindi lamang para kay Miming, kundi para sa kanyang pamilya. Ngunit paano namin maibibigay ang kalingang nararapat sa kanila? Sa kabila ng aming kakulangan, alam namin na ang bawat hakbang ay simula ng isang mas malawak na kwento. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nagdesisyon kami ni Leo. Ang aming tahanan ay magiging kanlungan para sa kahit sinong nangangailangan. Ngunit paano namin ito maisasakatuparan? Sa sandaling iyon, isang plano ang nabuo sa aming isipan, ngunit ito ay kailangan pang isang guni sa aming mga magulang. Sa kabila ng mga alalahanin, ang alam namin, hindi kami titigil hanggat hindi namin nagagampanan ang aming misyon. Ako si Mia at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lila. Kami ay nasa harap ng aming paboritong lugar, ang lumang puno ng mangga sa likod ng bahay ni Lila. Ang punong ito ay saksi sa aming mga tawanan, luha at lahat ng alaala ng aming pagkabata. Dito rin namin unang natagpuan si Puti, ang kuting na nagbigay sa amin ng napakaraming saya at pag-asa. Matapos ang ilang buwan ng pag-aalaga at pagmamahal, lumaki na si Puti. Siya'y isang matikas at makinis na pusa na tila ba may sariling mundo.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging malaya, hindi niya kami iniwan. Lagi siyang bumabalik sa ilalim ng punong mangga, sumisiksik sa aming mga kandungan habang kami nagkukwentuhan. Sa araw na iyon, habang kami nakaupo sa lilim ng puno, napansin namin na tila ba may kakaibang kinikilo si Puti. Mabilis siyang umalis sa aming tabi at nagmadaling tumakbo sa direksyon ng makapal na damuhan. Nagkatinginan kami ni Lila, nagtataka at medyo nababahala. Ano kaya ang meron doon? Tanong ni Lila habang hinahabol ng tingin si Puti. Siguro may nakita siyang kakaiba? Sagot ko, puno ng curiosity. Hindi kami nakatiis. Tumayo kami at sinundan si Puti, na ngayon ay tila ba may sinusundan sa damuhan. Nakita namin siyang huminto sa harap ng isang maliit na hukay sa lupa. Dahan-dahan kaming lumapit at laking gulat namin nang makita ang isang lumang kahon na bahagyang natatakpan ng lupa. Ang kahon ay may kalawang na tanda ng pagkakabaon nito ng matagal na panahon. Anong meron diyan, Puti? Tanong ko habang naguguluhan ngunit excited. Si Lila naman ay agad na lumuhod at dahan-dahang tinanggal ang lupa sa ibabaw ng kahon. Nang maalis ang takip, tumambad sa amin ang ilang piraso ng mga lumang litrato, isang journal na mukhang sinauna at isang maliit na pendant na hugis pusa. Wow, ano kaya ang mga ito? Bulong ni Lila habang maingat na tinitingnan ang mga litrato. Sa mga larawan may dalawang batang babae na nagpapakita ng saya at lambing, hawak-hawak ang kuting na kamukha ni Puti. Parang kilala ko sila, sabi ni Lila, na tila ba may kung anong bumabalik na alaala. Habang binubuksan namin ang lumang journal, nagulat kami nang malaman na ito pala ay pagmamay-ari ng lola ni Lila, na matagal nang yumao. Ang mga pahina ay puno ng kwento ng pagkakaibigan ng lola ni Lila at ang matalik nitong kaibigan. Sila pala ang mga batang nasa litrato at ang pendant ay simbolo ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahal sa kanilang kuting. Grabe, Lila, paano kaya nangyari ito? Bakit itinatago ng lola mo ang mga bagay na ito? Tanong ko habang si Lila ay tila bawala sa sarili, naguguluhan ngunit puno ng saya. Parang ito ang legacy ng kanilang pagkakaibigan at ang pendant parang simbolo ng pagmamahal nila sa kuting. Sagot ni Lila na ngayon ay umiiyak na sa tuwa. Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang lumakas ang hangin at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang mag-alon-alon sa hangin. Si Puti ay tumayo at nagsimulang maglakad pabalik sa puno, tila ba may inaanyayahan. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko kay Lila na ngayon ay sumunod na rin kay Puti. Habang kami naglalakad, isang boses ang biglang pumukaw sa aming pandinig. Isang malamig ngunit punong-puno ng lambing na tinig. Ang pendant na iyan ay may lihim na kwento. Ang tunay na halaga niyan ay hindi sa material, kundi sa kung paano ito naging bahagi ng pagkakaibigan at pagmamahal. Nagkatinginan kami ni Lila, nagtataka kung saan nanggaling ang tinig na iyon. Si Puti ay tumigil sa harap ng puno at ang pendant sa aming mga kamay ay biglang kumislap sa liwanag ng araw. May misteryo tayong kailangang tuklasin, Mia, sabi ni Lila habang kami nakatingin sa puno, puno ng anticipation sa kung ano pa ang maaaring mangyari. Sa likod ng aming isipan, nararamdaman namin na ang kwento ng lola ni Lila at ang kanyang kaibigan ay hindi pa tapos, na may lihim pa itong itinatago. Isang lihim na tila ba si Puti ang susi upang ito'y tuluyan naming maunawaan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ramdam namin na ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata sa aming pagkakaibigan. Isang kabanata kung saan ang pagmamahal at pagkakaibigan ay masusubok ng mga lihim ng nakaraan. Ang araw ay nagsimulang magkulimlim habang kami ni Ben ay naglalakad pa uwi. Pareho kaming tahimik, nag-iisip sa mga nangyari nitong mga nakaraang buwan. Ang kuting na si Luna ay hindi na ang maliit na pusang iniligtas namin sa bangketa.
Siya ay lumaki na at tila ba may sariling personalidad na. Ngunit sa kabila ng mga masaya at magulong araw kasama siya, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin. Parang may kulang o di kaya'y may paparating na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, Mia, simula ni Ben habang binubuksan ang pinto ng bahay. Parang may iba kay Luna nitong mga nakaraang araw. Napansin mo rin ba? Tumango ako. Oo, Ben, parang mas madalas siyang nasa labas. Parang laging may hinahanap. Pagpasok namin sa bahay, agad naming hinanap si Luna. Karaniwan siyang tumatakbo papunta sa amin para humiga sa aming paanan. Ngunit ngayon ay wala siya sa paborito niyang sulok sa sala. Nagtinginan kami ni Ben, parehong nag-aalala na baka lumabas na naman siya. Saan kaya siya? Tanong ni Ben habang iniikot ang kanyang tingin sa paligid. Nagdesisyon kaming maghanap sa labas, marahang tinatawag ang pangalan ni Luna. Sumilip kami sa likod ng bahay, sa ilalim ng mga halaman at sa tabi ng pader, ngunit wala ni anino niya. Nagsimula nang bumagsak ang malalakas na patak ng ulan. Napapikit ako sandali, ninanamnam ang lamig na dala ng hangin. Ngunit sa kabila ng ulan, naramdaman ko ang pagkapit ng takot sa aking puso. Hindi lang dahil sa pagkawala ni Luna, kundi dahil sa misteryosong pakiramdam na may nagbabadya. Mia, tignan mo ito! Sigaw ni Ben habang nakaturo sa isang maliit na puwang sa likod ng aming garahe. Lumapit ako at nakita ang isang madilim na anino na gumagalaw. Agad kong nakilala ang pamilyar na anyo ni Luna. Nagsimula akong maglakad papunta sa kanya, ngunit bigla akong naramdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Hindi lang si Luna ang naroon. Sa tabi niya, may isang mas malaking pusa. Ang mga mata nito ay tila nagsasabi ng isang kwento. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may koneksyon sila na higit pa sa pagiging magkaibigan. At sa kabila ng malamlam na ilaw, natuklasan ko na ang malaking pusa ay may kakaibang sugat sa likod. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Kaagad kong naisip na baka ito ang dahilan kung bakit parati nasa labas si Luna. Marahil ay inaalagaan niya ang pusang ito na tila ba may kailangan sa kanya. Ben, tingnan mo, bulong ko habang unti-unti naming nilalapitan ng dalawa. Mukhang may relasyon sila. Nagkatinginan kami ni Ben, pareho naming naisip ang parehong bagay. Hindi namin alam kung ano nga ba ang kanilang pinagsamahan, ngunit halatang may malalim na ugnayan. Habang nakatingin kami sa kanilang dalawa, nagdesisyon kami ni Ben na hindi sila dapat paghiwalayin. Hindi namin alam ang buong kwento, ngunit alam namin ang pakiramdam ng pag-aalaga sa kapwa. Baka ito ang dahilan kung bakit laging lumalabas si Luna, sabi ni Ben. Mukhang inaalagaan niya ang pusa. Bumalik kami sa loob ng bahay, basang-basa at nag-iisip kung ano ang susunod naming hakbang. Napagdesisyonan namin na alagaan ang parehong pusa hanggat maaari. Ngunit sa likod ng aming mga isip, alam naming may malaking tanong na hindi nasasagot. Habang kami ay nag-uusap, biglang may malakas na kalabog sa pinto. Napatingin kami ni Ben sa isa't isa, parehong naguguluhan. Sino ang maaaring nasa labas sa ganitong lagay ng panahon? Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto at nang buksan ito, bumungad sa amin ang isang estranghero, basang-basa, nanginginig at may hawak na papel. Pasensya na po, sabi ng estranghero, pero kailangan ko pong malaman kung nakita niyo ang aking pusa. Siya po ay nawala ilang linggo na ang nakalilipas. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pusa na hinahanap niya ba ay ang pusang kasama ni Luna? Ano ang magiging desisyon namin ni Ben kung sakaling ito nga ang pusang iyon? Nagsimula ang isang bagong kabanata sa aming buhay, puno ng mga tanong at desisyong kailangang gawin. Habang bumabalik ang ulan sa labas, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento, kundi simula lamang
ng mas malalim na pag-unawa sa pagmamahal at pag-aalaga. Mula nang makita namin ang kuting sa gilid ng kalsada, naging bahagi na ito ng aming buhay. Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lara. Sa bawat araw na dumaan, unti-unti naming nakikita ang paglaki ni Mimi, ang kuting na aming inalagaan, mula sa pagiging isang maliit na tuta hanggang sa pagiging isang maliksi at masiglang pusa. Sa umpisa, hindi namin alam kung paano alagaan si Mimi. Pero sa tulong ng mga libro at payo mula sa aming mga magulang, natutunan namin ang tamang pag-aalaga. Mula sa regular na pagpapakain, pagligo, at pagbisita sa veterinaryo, naging eksperto kami sa pag-aalaga sa kanya. Naging masaya ang bawat araw na kasama namin si Mimi na tila ba napunan ng bawat kulang sa aming pagkakaibigan. Isang araw, habang kami ay naglalaro sa bakuran, napansin namin ang kakaibang kilos ni Mimi. Hindi siya kasing liksi tulad ng dati. Sa halip, parang may hinahanap siya na hindi niya matagpuan. Nakaramdam ako ng kaba, kaya't agad kong tinanong si Lara, "Napapansin mo rin ba kay Mimi?" "Oo, Miguel, parang may bumabagabag sa kanya," sagot ni Lara na halatang nag-aalala. Nagdesisyon kaming sundan si Mimi habang siya'y paikot-ikot sa bakuran, hanggang sa huminto siya sa isang sulok at nagsimulang maghukay sa lupa. Mabilis kaming lumapit at nakita namin ang isang bagay na nakabaon. Ito ay isang lumang kahon na tila ba matagal nang nakatago. "Anong meron dito?" tanong ni Lara habang tinutulungan akong buksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel na tila ba punit-punit na. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang nilalaman nito. Isa itong mapa. At sa gitna ng mapa ay may bilog na tila ba marka ng isang lugar na hindi pamilyar sa amin. "Sa tingin mo, ano ito?" tanong ko kay Lara na labis ding naguguluhan. Posibleng ito ay isang bahagi ng isang nakalimutang kwento o lihim, sagot niya habang iniisip kung ano ang susunod naming gagawin. Sa kabila ng aming pag-aalala para kay Mimi, ang pagtatagpo sa mapa ay nagbigay sa amin ng bagong hamon. Nagpasya kaming sundan ng mapa, kasama si Mimi, sa aming susunod na pakikipagsapalaran. Ito ay tila isang tawag sa isang bagong misyon na hindi namin inaasahan. Habang sinusundan namin ang direksyon ng mapa, nadama ko ang kakaibang pag-iinit sa aking dibdib. Parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa amin na tuklasin ang lihim sa likod ng mapa. Si Mimi, na noon ay tila naliligaw, ay tila ba naging masigla muli, na parang alam niya ang aming destinasyon. Dumaan kami sa kakahuyan, lumusot sa maliliit na ilog at naglakbay sa mga pampang na tila ba walang katapusan. Subalit habang papalapit kami sa lugar na nakamarka sa mapa, may bumungad na isang matandang bahay na tila ba inabandona. Ang bahay ay natatakpan ng mga lumang dahon at may mga bakas ng mga kwento ng nakaraan. Dahan-dahan kaming lumapit sa pintuan na tila ba may hinihintay na sorpresa. Ngunit bago pa man kami makapasok, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa loob. Isang mahinang pag-iyak na tila ba nagmumula sa isang nilalang na nawawala. "Miguel, naririnig mo ba iyon?" tanong ni Lara na halatang kinakabahan. Tumango ako at sinubukan kong buksan ang pintuan. Sa loob, nakita namin ang isang maliit na kuting na tila ba nawawala, katulad ni Mimi noong una namin siyang nakita. Agad naming naisip na ito ang dahilan kung bakit kami dinala ng mapa sa lugar na iyon. Ngunit sa likod ng kuting ay may isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isa itong larawan ng dalawang batang magkaibigan, kasama ang isang kuting na tila katulad ni Mimi. Ang larawan ay nagbibigay ng pahiwatig na may mas malalim na kwento kaysa sa aming inaasahan. Habang tumitingin kami sa larawan, si Mimi ay dahan-dahang lumapit sa kuting at sinimulang dilaan ito, na para bang sinasabi niyang ligtas ang kuting sa amin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kuting ay nagsimula ring magpakita ng mga sinyales ng pagtitiwala.
na para bang kilala na niya kami. Miguel, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lara na tila ba nagnanais ng kasagutan. Hindi ko alam, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kuting na ito at ang nakaraang larawan ay may koneksyon sa amin at kay Mimi na hindi namin maipaliwanag. Ang mapa, ang kuting at ang larawan ay tila ba nagsasabi ng isang kwento na kailangan naming tuklasin. Habang nasa gitna kami ng pag-iisip, biglang may narinig kaming yabag sa labas ng bahay. Ang mga hakbang ay palapit ng palapit at ang kaba sa aming mga puso ay unti-unting lumalakas. Miguel, may tao! Bulong ni Lara, sabay pisil sa aking kamay. Sa sandaling iyon, alam naming hindi pa tapos ang aming kwento. Ito ang huling pagsubok at kami ay handang harapin ang anumang mangyari. Ngunit sino nga ba ang papalapit sa amin? Ano ang kanilang intensyon at paano nito mababago ang aming kwento kasama si Mimi at ang bagong kuting? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Mula nang natagpuan namin ni Lila ang kuting sa likod ng lumang bodega, tila naging sentro ito ng aming buhay. Naging matalik na magkaibigan kami sa pag-aalaga sa munting nilalang na iyon. Araw-araw, sinisigurado naming maayos ang kalagayan nito. Pinangalanan namin ang kuting naming. At sa paglipas ng panahon, lumaki itong malusog at masigla. Isang maaliwalas na umaga, habang kami ni Lila ay naglalaro sa bakuran, napansin kong tila may kakaibang kinang sa mga mata ni Ming. Lila, napansin mo ba? Tanong ko habang hinahaplos ang malambot na balahibo ni Ming. Parang may gustong sabihin si Ming. Tumawa si Lila, baka naman gutom lang siya, Teo. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan, alam kong may iba pa sa likod ng mapanlikhang tingin ni Ming. Kinagabihan, habang nakahiga na kami ni Lila sa sahig ng sala, narinig namin ang mahinang pag-ungol ni Ming. Mukhaang hindi siya mapakali, sabi ni Lila habang inaabot ang kuting. Ano kaya ang problema? Nagdesisyon kaming sundan si Ming. Dahan-dahan, itong lumakad patungo sa madilim na bahagi ng bakuran, sa direksyon ng lumang bodega kung saan namin siya unang nakita. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Alam kong may kakaiba sa gabing iyon. Pagdating namin sa bodega, biglang huminto si Ming sa harap ng pinto. Nagulat kami nang makita ang pinto na bahagyang nakabukas. Parang may humihila sa amin para pumasok. Deo, baka naman may tao sa loob, bulong ni Lila, ngunit hindi ko ito pinansin. Alam ko kailangan kong alamin ang misteryo. Pagpasok namin, bumungad ang mga lumang kahon at alikabok na tila ba naipon na sa loob ng maraming taon. Sinundan namin si Ming hanggang sa sulok ng bodega, kung saan biglang huminto ito at nagmiyaw ng malakas. Sa puntong iyon, napansin ko ang isang lumang piraso ng papel na nakadikit sa pader. Isang mapa? Tanong ni Lila habang dahan-dahang kinukuha ang papel. Sa ilalim ng mapa, may mga nakasulat na salitang tila ba hindi pamilyar sa amin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong niya habang masusing binabasa ito. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, narinig namin ang pag-aspas ng hangin sa labas ng bodega. Sa isang iglap, nagtili si Ming at tumakbo palabas. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nagtataka at nangangamba. Dapat ba nating sundan siya? Tanong niya, ngunit bago ko pa man masagot, narinig namin ang mga yapak sa labas. Dali-dali kaming lumabas ng bodega, ngunit wala na si Ming. Sa halip, isang misteryosong figura ang nakatayo sa gitna ng bakuran. Ano ito? Bulalas ni Lila habang hinahawakan ang aking braso. Ang figura ay nakasuot ng itim na balabal. Halos hindi namin makita ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang figura ay tila ba nakatingin sa amin, ngunit parang walang intensyon na lumapit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam namin ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Sa isang iglap,
Biglang nagsalita ang figura. Alam niyo ba kung sino ang alaga niyo? Ang tinig nito ay malamig at seryoso, parang may lihim na nais ipabatid. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa naguguluhan sa tanong. Bakit mo nasabi yan? Tanong ko, hindi makapaniwala sa kaganapan. Bago pa man makasagot ang figura, biglang nagbago ang ihip ng hangin at nakita namin si Ming na bumalik, ngunit tila iba ang kanyang anyo. Ming? Bulong ni Lila. Ngunit bago ko pa man siya mahawakan, biglang naglaho ang figura at si Ming ay tumayo sa harap namin. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang isang kinang na tila ba may mensaheng nais iparating. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang gabing iyon ay puno ng misteryo at tanong at alam namin ni Lila na hindi ito basta-basta matatapos. May lihim sa likod ng pusa at kami ang kailangan magbukas ng pinto patungo sa katotohanan. Ang tanong ay, handa ba kami sa kung anuman ang aming matutuklasan? Sa gitna ng aming pagkalito, isang bagay lang ang sigurado. Hindi na ito basta kwento ng pag-aalaga sa kuting. Ito ay kwento ng paglalakbay patungo sa isang mas malalim na mundo na hindi namin inasahan.